Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang naglalakad, ay patuloy lang kami sa aming katamtamang lakas ng boses na pagkikwentuhan. Hindi rin naman kami pwedeng magmadali kasi mabilis kaming mapapagod kapag ganoon. Lalo at paahon ang daan kaya nakakahingal. Sa katagalan nga ng aming paglalakad ay tumahimik na rin si Tingting. Hirap na itong magsalita dahil hinihingal na rin. Noong makarating kami sa may patag sa itaas, hindi na roon masyadong matari. Meron pa rin namang kaunting paahon pero hindi katulad noong nadaanan na namin. Mula sa aming kinaroroonan ay may naririnig kaming mga pagkakaingay. Isang uri ng tunog na parang may mga nagkakagulong pato. Kaya napahinto kami at nagkatinginan. Kuya Lino, mukhang hindi nag-iisa ang aswang dito ah. Ang dami ng tunog na yun eh. Sabi ko naman, tama ka Ting, yun din ang duda ko. Magpalit tayo ng plano. Inaasahan na tayo ng mga aswang na darating tayo sa teritoryo nila. Kaya siguro nagtawag na ng maraming kasama. At kung hindi tayo gagawa ng ibang plano, ay magiging tagilid tayo. Anong gagawin natin, Kuya Lino? Mag-iiba tayo ng daan. Umikot tayo. Siguradong aabutin tayo rito ng umaga. Pero mas okay na yun, kaysa hindi na talaga umabot pa ng umaga ng buhay. Napansin namin, marami na rin ang mga lumilipad na tila ba mga aswang na nagroronda at may hinahanap. Ting! Pa, lapit kayo dito. Sapat naman ang lakas ko. Magtago na lang muna tayo sa tagabulag para hindi nila tayo makita agad. Sumagot naman si Tingting. Parang ang hirap yata noon, Kuya Lino. Maglalakad tayo papaakyat habang magkakadikit at magkakahawak. Sabi ko naman, hindi na ganun Ting. May bago na ako natutunan. Hindi na natin kailangan maghawak-hawak o magkakadikit. Basta sapat ang espiritual na lakas ko. Huwag lang din kayo masyadong lalayo ng mahigit sa 5 dipa. Sakop pa rin kayo ng tagabulag ko. Wow, ayos yan Kuya Lino ah. Nag-improve ka na talaga. Nagsalita naman si Papa. Anak, paano ang boses? Kasama ba na maitatago? Opo pa, basta wag lang iyong sisigaw talaga. Kung mahinang usapan lang naman, hindi na rin nila iyon maririnig dahil magagawa na rin iyong maikubli ng tagabulag ko. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad pero ibang daan na ang aming tinatahak. Bali pakanan muna kami hanggang sa makarating sa dinadaluyan ng tubig mula sa maliit na talon sa itaas. Tapos doon na kami bumaybay pa itaas. Kahit paalisin ko ang tagabulag ay hindi na rin kami madaling mapapansin kapag naroon kami sa bahaging iyon. Makalipas pa ang 2 oras ay narating na namin ang itaas noong bundo. Tanaw namin ang ibaba banda ng pamayanan. Siguro mga nasa 5 bahay lang iyon, tapos sa mas ibaba pa noon ay may isang bahay na nakahiwalay. Marami rin ang mga puno sa pagitan ng mga bahay na magkakalapit at doon sa nakahiwalay. Anak, kaya siguro sinabi noong lalaki na isang kubo ang narito. Dahil isa lang naman talaga ang makikita. Siyempre kapag nakita mo na ang kubong iyon, wala nang dahilan para magtuloy ka pa papaakyat. Kaya walang nakakaalam na meron pang ibang kubo sa itaas banda. Oo nga pa, mukhang tama ka dyan. Nagpahinga muna kami roon at nagmasid kung anong gagawin noong mga nakatira sa maliit na pamayanan. Iyong nakita kasi naming mga lumilipad ay lumapag na. Tapos gumawa ng isang malaking apoy sa unahan ng kanilang pamayanan na tila may gagawing seremonya.
May mga tao rin na naglabasan mula sa mga kubong iyon. Naghubad sila ng kanilang mga saplot. Mapababae o lalaki ay hinubad lahat ng kasuotan. Mukhang may seremonyas nga, Kuya Lino. Wika pa ni Tingting. Pumalibot ang mga tao sa apoy. Tapos may isang matandang babae ang lumapit. May dala iyong palayo. Siyempre dahil nasa malayo kami, kaya hindi namin alam kung anong laman noon. Ipinasa iyon sa mga kasama at nagsimula sila roong uminom. Ilang saglit pa ay bigla silang nagsisigaw na tila nasasaktan. Iyong iba ay bumabagsak sa lupa at doon kumikisay na parang pinupunit ang katawan. Makalipas ang mahigit 2 minuto siguro ng pagkikisay nila sa lupa, ay nagsilakihan ang katawan ng mga iyon. Naging kulay itim muna, tapos nagkaroon na ng makapal na balahibo. Hala, mga taga-Astra! Mahinang bulong ko pa. Sabi naman ni Papa, ano yun anak? Mga nilalang pa na kailaliman ng lupa yun. Mga nilalang ng dilim. Hindi naman sila makakatawid dito kung walang magbubukas ng portal. At kung makatawid man sila, ay kailangan nila ng mapapasukang katawan para magkaroon ng katawang lupa. Kaya iyong mga aswang na yun ang nag-alay ng kanilang katawan para mapasukan ng mga burhamin. Anak, bakit parang kakaiba ang pakiramdam ko? Sumasakit ang ulo ko at parang naninikip ang aking balat sa buong katawan. Pumagit na ako kay Tingting at kay Papa, sabay usal ko ng orasyon para lagyan sila ng espiritual na proteksyon. Pa, ganyan kalakas ang mga taga-Astra. Mahihirapang tumagal malapit sa kanila ang isang pangkaraniwang tao. Kahit na si Tingting ay muntik ng pumanaw dahil sa lakas ng kapangyarihan nila. Sasakit ng todo ang ulo nyo na parang sasabog. Una nyong mapapansin ang paglabas ng dugo sa inyong ilong, tapos masusundan ang panlalabo ng paningin. Kasunod na noon ay mawawala na ng malay. Kasunod na rin siyempre ang pagkawala ng buhay. Ikaw anak, hindi mo ba sila nararamdaman? Nararamdaman din po pa, pero hindi ako ganong apektado dahil sa mataas na ang poder ko. Iyon mismo ang pumuprotekta sa akin. Kuya Lino, mukhang wala na sa plano itong naabutan natin ah. Hindi natin sila pwedeng labanan ngayon. Hindi tayo handa. Ang pakay lang naman natin sa pag-akyat dito ay isang matandang aswang. Hindi isang grupo ng mga burhamin na galing Astra. Sabi ko naman, ganito ang plano Ting. Maghintay lang muna tayo rito hanggang sa mag-umaga. Patapusin natin ang ginagawa nila. Tapos saka na tayo bumaba. Kailangan rin kasi nating mahanap kung saan sila dumadaan para maisara natin ang portal na dinadaanan nila. Dahil sa susunod, kapag nakakuha na sila ng maraming bihag, ay baka isang batalyong burhamin na ang sumampa rito. Tagilid pa naman tayo ngayon dahil wala tayong kakampi ng mga engkanto. Tumango lang si Tingting at si Papa sa plano ko. Pareho na silang nanahimik. Noong nakaramdam ng antok ay sinabi ko, doon na rin sila matulog sa malaking bato na aming pinagkakadapaan. Ako na lang ang magbabantay. Gigisingin ko na lang sila kapag uuwi na kami. Sumang-ayon naman sila pareho, kaya ako na lang nga ang nanatiling nagbabantay doon sa mga burhamin. Mukhang wala pa silang balak sumalakay sa mga tao. Matapos nilang makasapi sa katawan noong mga aswang, tumayo sila sa may gilid ng isang pampang habang itinuturo ang bayan. Meron silang pinag-uusapan habang tinuturo ang iba't ibang direksyon ng bayan. Tatango-tango naman ang ibang mga kasamahan. Noong sumapit ang 4:00 ng madaling araw, ay muli silang nagsibalik sa palibot noong siga. Tapos biglang nawala ng malay at nag-collapse na sa lupa. Unti-unti ring bumalik sa normal ang kanilang pangangatawan. Katawan noong mga tao na may lahing aswang. Noong magkamalay na ang lahat, ay nagkanya-kanyang balik na rin sa loob ng kanilang mga kubo. Humiga na lang din ako sa may bato na aking kinadapaan. Dinig ko ang hilik ni Papa at ni Tingting. Saglit kong ipinikit ang aking mga mata. Bala ko kasing pagpahingahin lang saglit, tapos ayain ko na sila na umuwi.
Kaso, dahil na rin siguro sa pagod at puyat ay hindi ko na malayang lumalim na rin ang tulog ko. Kaya nagtuloy-tuloy na nga iyon. Nagising na lang ako noong marinig ko si Papa na ginigising niya ako. Anak, anak, gising na. Akala ko ba aalis tayo kapag tapos na ang seremonya? Umaga na oh, sumisikat na nga ang araw. Noong imulat ko ang aking mga mata ay tama siya. Malapit nang lumiwanag. Mag-aalas 6 na rin kasi ang oras na iyon. Ginising ko na rin si Tingting at sinabing uuwi na kami. Muli naman naming binagtas ang daan kung saan kami dumaan papaakyat. Pagod na pagod kami noong makarating sa ibaba. Kuya Lino, may naisip ka na bang paraan o gagawin natin sa mga iyon? Tanong pa ni Tingting. Wala pa Ting. Hindi pa nga ako nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-isip. Pero isa ang sigurado, malalakas ang mga aswang na iyon. Hindi sila magpapasapi sa mga burhamin na walang kapalit. Palagi namang ganoon, di ba? Magkakaroon ng kasunduan, magbibigay ng kapangyarihan ang mga burhamin, tapos papayagan silang sumapi. O di kaya, ihahanap sila ng mga taong bibihagin at doon sila papasapiin. Kuya Lino, mamaya na lang natin pag-usapan yan. Lutang pa rin ang utak ko eh. Antok na ako. Kulang pa yung naitulog ko. Oo Ting, tama ka. Ako rin, mahapdi na ang mga mata ko. Habang naglalakad kami sa daan ay napansin namin na marami na rin naman palang tao sa bahaging iyon. Hindi lang gaanong halata kapag gabi, pero mukhang nagsibalikan na ang mga dating lumikas noong panahon ni Kapitan Ted. Nadaanan din namin ang sinunog ni Tingting na owner type jeep na pinagkakaguluhan ng mga taong nakikiusyoso. Sabi pa noong isang ginang, mukhang nakahanap ng katapat ang grupo ni Totoy Loko ah. Pinatay din ang isang kanang kamay niya, tapos sinunog pa ang kanilang sasakyan. May isa pang lalaki ang sumagot. Tama lang din ang nangyaring yan sa kanila. Marami na silang napeperwisyo. Ang hirap na nga ng buhay natin dito. Kukutungan pa tayo ng pang-inom nila. Tahimik lang kami na nagpapatuloy sa paglalakad habang naririnig ang diskusyon ng mga taong taga roon. Hanggang sa makarating kami sa bahagi kung saan namin iniwan ang sasakyan. Agad inikutan ni Tingting ang sasakyan upang alamin kung wala bang napinsala na bahagi o baka may nagbiro na butasin ang gulong. Tara na Kuya Lino, mabuti at walang non-trip dito. Sino naman ang magtitrip sa sasakyan natin? Hindi naman ito masyadong kita o mapapansin mula sa daan. Sagot ko pa sa kanya. Pagkasakay lang namin sa sasakyan ay nagsalita si Papa. Lino, anak, idaan mo muna sa talipapa bago makarating sa atin. Mamimili lang ako ng gulay at karne pang ulam. Sige po pa. Matapos makapamili ay diretso na kaming umuwi sa bahay. Naabutan namin si Mama at si Lolo Ino na nasa may gate nag-aabang. Nag-aalala raw si Mama kung bakit nakasikat na ang araw ay wala pa rin kami. Sinabi ko naman na may minanmanan kasi kami nakuta ng mga aswang. Doon na rin kami umidlip sa aming pinagtaguan. Iyon lang muna ang sinabi ko para hindi siya gaanong mag-alala at magbunganga na naman. Mabuti rin dahil hindi naman gaanong nagpasa ang mga suntok na inabot ni Papa, kaya hindi na rin iyon napansin pa ni Mama. Agad akong naligo at nagtungo sa silid namin ni Rosalia. Naabutan ko si Julie na siyang nagpapakain ng lugaw kay Rosalia. Mahal, anong nangyari? Bakit inumaga kayo? Tanong pa ni Rosalia. Sabi ko naman, wala namang malalang nangyari. May ginamot lang kami na batang pinaglaruan ng mga engkanto. Tapos, minanmanan namin ang bahay ng aswang. Tapos ayun, inantok na kami kaya doon na kami natulog sa pinagtaguan namin. Talaga? Si Mama mo kasi kanina pa paikot-ikot dito at nag-aalala. Tinatanong nga kung ano na raw ang nangyari sa inyo. Tinatawagan niya raw ang cellphone mo, pero walang sumasagot. Sinabi ko naman na siguradong iniwan mo ang cellphone sa sasakyan, kaya hindi mo nasasagot.
Napaka-nervyoso pala ni mama mo, mahal. Kulang na lang pabangunin ako dito para kaming dalawa ang maghanap sa inyo. Natatawa naman akong sumagot. Oo, ganun talaga si mama. Hindi naman kasi siya sanay sa ganitong eksena. Lumaki naman siya sa normal na pamilya. Hindi niya rin alam ang mga naging misyon ni Lolo Ino. Kaya bago sa kanya ang ganito. Ikaw, kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako, mahal. Kaunting pahinga na lang. Kaso si mama mo, tinatalakan din ako. Kailangan raw magpahinga muna ako ng 1 linggo bago bumangon at maglakad-lakad. Kaya heto, kahit gusto ko nang tumayo, ay tinitiis ko na lang din na maglimlim dito sa higaan ng matagal. Ayaw nga akong pakilusin eh. Ultimo pagpunta ng CR. Ayaw, pinag-aarenola lang ako. Baka raw ako mabinat. Grabe, mahal. Talo pa ni mama mo ang mga doktor at nurse sa higpit. Napakagaling niya rin namang mag-alaga. Hindi rin siya umaalis dito sa kwarto ng matagal. Palagi siyang nakabantay sa akin. Sabi ko naman, oh, bakit? Ayaw mo ba ng ganoon? Siyempre gusto. Kay mama Sally ko nga lang naranasan ang ganitong pag-aalaga eh. Hindi naman kasi ganito si mami ko. More on pa-check up sa doktor at paghahabilin lang sa mga katulong na huwag kalimutan ang pagpapainom ng gamot. Ganun lang ang ginagawa noon ni mami. Hindi katulad dito kay mama Sally na hands-on talaga ang pag-aalaga sa akin. Tapos, pinagdadalan pa ako ng buko juice sa umaga. Sa hapon naman, papainumin ako ng fruit shake. Mangga, melon, basta kung anong prutas ang meron. Para raw mabilis bumalik ang lakas ko. Parang gusto ko na tuloy na dito na lang palagi sa bahay. Ang saya kaya kasama ni mama mo. Sabi ko naman, mabuti at okay naman pala sa iyo ang pag-aalaga ni mama. Dahil kapag natapos namin ni Tingting ang misyon doon sa kuta ng mga aswang, ay tutulak muna kami ng San Pablo. Miss na ni Tingting si Tinay. Bigyan ko lang muna ng ilang gabi na makapag-diskarga ng pananabik. Nagiging malungkutin na kapag matagal na hindi nakakauwi sa asawa niya. E papaano ako, mahal? Hindi niyo ako isasama? Hindi na muna. Magpalakas ka na muna rito. Tapos kapag malakas ka na, pwede mong turuan si Papa ng hand-to-hand combat. Pati na rin yung talent mo sa baril. Isama mo na rin itong sina Julie at Leandra. Isama mo sa pagsasanay ni Papa. Kasama na sila sa pamilya natin. Kaya dapat matuto na rin sila na lumaban at gumamit ng mga sandata para maipagtanggol na rin nila ang kanilang sarili. Sumabat naman si Leandra na naroon lang din sa gilid. Wow, gusto ko yan, Kuya Lino. Ako rin. Dagdag naman ni Julie. Muli naman akong nagsalita. Alam niyo ba na magaling umasinta itong si Ate Rosalia niyo? Mabangis rin ito sa mano-manong pakikipaglaban. Iyon ang gusto kong matutunan niyo rin. Opo, Kuya Lino. Pagbubutihan namin ang pagtitraining kasama si Ate Rosalia. Uy ka pa ni Julie. Sige pala, mahal. Kakain na muna ako para makatulog na rin. Sobrang hapdi pa ng mata ko. Nakaidlip lang kasi ako ng 1 oras siguro. Sige, mahal. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako rito. Nag-e-enjoy rin naman ako nakasama sa isang silid ang dalawang ito. Marami rin kasi silang mga kwento. Iniwan ko na nga sila at nagtungo na ako sa kusina. Naabutan ko si Tingting na halos patapos ng kumain. Sabi ko naman, ang bilis mo namang nakapagbihis. Tapos, patapos ka na rin kumain? Oo, Kuya Lino. Hindi naman ako kumuha ng maraming pagkain. Matutulog na kasi ako agad. Tamang malagyan lang ng kaunting pagkain ng sikmura. Ayos na iyon, para lang hindi humilab ang tiyan ko habang natutulog. Okay. Kakasandok ko pa lang ng kanin at ulam, ay tapos na nga kumain si Tingting. Iniwanan na rin ako agad nito. Matutulog na raw kasi siya. Si Papa naman ay kauupo lang sa hapag. Nakipagkwentuhan pa kasi siya saglit kay Mama at kay Lolo. Kaya kami na ni Papa ang nagsabay na kumain. Matapos kumakakain ay nagtungo na ako sa kwarto ni Lolo Ino. Doon na muna ako natulog para tahimik at makatulog ng tuloy-tuloy. Pasado 2:00 ng hapon noong magising ako. Medyo mainit na sa pakiramdam. Hindi naman ako nag-on ng aircon dahil mapuno naman ang likurang bahagi ng bahay. Kaya malamig din ang hangin kapag umaga.
Nagkataon lang na matindi ang sikat ng araw, kaya uminit na rin talaga ang silid. Lumabas na ako ng silid para kumain. Naabutan ko si Tingting na naroon, nanonood ng palabas sa telebisyon. Habang katabi naman ito si Lolo Ino. "Oh, Kuya Lino, kumain ka na. Katatapos ko lang din." "Eh si Papa, kumain na?" Tanong ko pa sa kanya. "Oo, kumain lang saglit tapos bumalik na sa kwarto nila mama mo. Matutulog raw uli siya." "Ah, okay." Sagot ko pa at nagtungo na nga ako sa kusina. Mag-isa lang ako roon habang kumakain. Iniisip ko ang mga hakbang na dapat gawin sa pagsalakay sa pamayanan ng mga aswang. Naisip ko na kung sasalakay kami roon ng gabi, ay magagawa nilang mapasanib ang mga burhamin, at kapag nasaniban na sila, mahihirapan na akong labanan ang mga iyon. Hindi na rin ako matutulungan pa nila Tingting at Papa kapag nangyari iyon. Maaapektuhan na kasi sila agad ng kapangyarihan ng mga burhamin, kaya tagilid ang ganoong plano. Hanggang sa maisip kong, ano kaya kung hapon kami sasalakay? Iyong panahon o oras na hindi sila handa. Naisip ko naman na ano yun? Basta na lang kami tutungo roon tapos gigilitan sila ng leeg? Parang masyado naman yatang brutal iyon at hindi makatao. Gusto ko na kung papaslangin ko ang mga iyon, at least iyong nasaan yung aswang sila, para hindi ako makaramdam ng konsensya sa aking pagpaslang. Pakiramdam ko kasi ay isa akong pusakal na kriminal kung basta-basta na lang akong papatay habang nasaan yung tao lang ang mga kaharap ko. Pinag-isipan kong mabuti ang sitwasyon. Naisip kong huwag munang ituloy ang pagpunta namin ni Tingting sa San Pablo. Makakapaghintay naman yun. Mas kailangan namin bigyan ng pansin ang tungkol sa mga aswang na nagpapasapi sa mga burhamin. Hindi ko kasi alam kung alam noong mga aswang na masyadong mapanlin lang ang mga burhamin. Maaaring sa simula ay ganun ang usapan nila. Sasapi ang mga burhamin kapag may gagawin ang mga ito sa mundo ng mga tao. At muling babalik sa Astra pagkatapos. Pero papaano kung hindi pala iyon ang tunay na pakay nila? Pinapasakay lang nila ang mga aswang at biglang aangkinin ng tuluyan ang katawan ng mga aswang. E di para kaming nagkaroon ng biglaang malalakas na kalaban. Noong huli kaming humarap sa mga burhamin ay halos malipol kaming lahat. Mabuti na lang at dumating si Nakitaro, kaya kahit papaano ay naging patas ang laban. Pero masasabing mahirap pa rin talaga. Nagkataon lang na lumabas ang pagiging kaliwang babaylan ni Mariposa, kaya namin sila natalo. Pero sa pagkakataong ito ay kami lang ni Tingting, walang elemental na backup. Masyadong mahirap iyon at malalagay talaga ang buhay namin sa peligro. Ayokong isugal sa alanganing sitwasyon ang buhay namin ni Tingting. Kaya dapat kapag sumalakay kami sa kuta ng mga aswang sa bundok ng San Narciso, iyong may sapat na plano, hindi nakasalalay sa bahala na o sa swerte. Ipinagpatuloy ko pa ang pagkain habang nag-iisip, at noong makatapos ay tinawag ko na si Tingting. "Ting, halika saglit." Tawag ko pa sa kanya. Mabilis naman siyang lumapit at umupo sa isang upuan sa hapag. "Oh, ano yun Kuya Lino?" "Ting, hindi na muna tayo tutuloy sa San Pablo ha. Trabahuin muna natin ang mga aswang na nagpapasapi sa mga burhamin dahil mas malaking problema iyon." "Oo naman Kuya Lino, walang problema sa akin yun. Meron ka na bang naisip na plano?" "Oo Ting, sasalakay tayo ng lampas lang ng tanghali. Sigurado namang lalaban ang mga iyon gamit ang kanilang mga nalalamang mahika. Sa ganoong paraan, may laban pa tayo. Hindi kagaya kapag sumalakay tayo ng gabi. Baka meron silang mabilis na paraan ng pagpapasanib sa mga burhamin. Wala tayong kalaban-laban kapag nakasanib na ang mga iyon sa kanila." Sumagot naman si Tingting. "E di maghanda na tayo ng mga kailangan natin Kuya Lino." Sabi ko naman, "Oo, tara samahan mo ako. May pupuntahan tayo."
Uwi ka ako pa sa kanya. Sinabi ko na rin kay Lolo na makikisuyo kami sa pagpapasara ng gate kapag nakalabas na ang sasakyan. Sabi naman ni Lolo Ino, "Saan kayo pupunta?" May hahakutin lang pulo. Sumakay na nga kami agad ni Tingting sa sasakyan. Ako na ang nagmaneho dahil ako naman ang nakakaalam ng pupuntahan naming lugar. "Kuya Lino, saan nga tayo pupunta?" Sabi ko naman, "Pupuntahan natin sa kabilang barangay, iyong lumang simbahan doon. Iyon yata ang pinakalumang simbahan dito. Nagiba iyon ng bagyo, ilang taon na nakakalipas dahil sa sobrang kalumaan na rin. Nasa bandang bukid iyon kaunti, kaya malayo sa mga kabahayan. Kaya imbis rin na iparenovate ay pinabayaan na lang at nagpagawa na lang ng bagong simbahan malapit sa sentro ng barangay, kung saan naroon nakatira ang karamihan ng mga tao." "Ano namang gagawin natin doon sa lumang simbahan? Di ba, isa sa ginagamit natin na pansara ng portal ng Astra ay abo? Pero ngayon may naisip akong teknik na gustong subukan. Una, ang abo na gagamitin natin ay abo ng mga kahoy na ginamit sa simbahan. Mas sagrado yun. Tapos ibabad mo sa langis na may abo ang mga bala na gagamitin mo. Pati ang itak lalagyan mo rin. Tapos magdadala tayo ng tigdalawang supot ng pinagsamang asin at abo. Para kung sino man sa atin ang unang makahanap ng portal ay bubuhusan na agad noon para hindi na magbukas pa." Medyo malayo pa lang kami ay nakita na namin agad ang mga kahoy na nakatambak, maging ang sira-sira na bubong noong simbahan. Ang pinakagitna naman na bahagi ay nababalutan na ng talahib. "Kuya Lino, paano natin iuuwi ang mga kahoy na yan? O dito na tayo magsisiga?" Sabi ko naman, "Ano ka ba naman, Ting? Magandang klase ang mga kahoy na yan. Sayang naman kung aabuhin lang ng walang pinagamitan. Sa bahay na natin yan abuhin. Magpaihaw tayo ng liempo, tsaka bangus, para may pakinabang ang kahoy. Hindi iyong maaabo na lang ng walang pinaggamitan." "Paano nga natin yan iuwi? Ang hahaba niyan, Kuya Lino. Hindi naman yan kakasya sa loob ng sasakyan." Sinagot ko naman ito, "Kung trip mong ngat-ngatin, di simulan mo na. Basta ako may dala akong lagari, nasa likod ng sasakyan. May itak rin naman tayo at palakol. Pwede nating biyakin sa mas maliliit na bahagi para madaling maikarga." "Kumpleto ka naman pala ng gamit, Kuya Lino di tara na, simulan na natin." Agad na nga namin kinuha ang lagari at itak sa kasinimulan na ang pagbibiyak ng mga kahoy na naroon. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 170. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsor na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na sina Joby Taghap, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rosalie Colas, Noli Bobis, Rose Halandumon, Mary Jane Pelahio, Celsa Escartin, Eric Platero, Senya Hikum Luquias, Yam in Japan, Lito Bueno, Jesmar Ocampo, Lu Kira, Click and Collect Manila, Dean Ciudadano, Sarjane Katsdorms, Burns A, at kay Ma'am Christine Olson. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa,
Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Madalas na rin po tayong may upload doon. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat ng mga regular listeners ng ating dalawang channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinapakinggan ang ating love story channel. Ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Sigurado namang marami pa doon ang hindi nyo pa napapakinggan, lalo na ang mga bago pa lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.